It is you, it is you, it is you that I love. It is you, my Lord and King. I apprehend to know and be known you. It is you, it is you that I worship. Holy, holy, worthy, yes, you're worthy. How I love you, Lord. It is you, it is you, it is you, it is you that I love. It is you, my Lord and King. I apprehend to know and be known you. It is you, it is you that I worship. Holy, holy, worthy, yes, you're worthy. How I love you, Lord. Minsan pa, ikaw lang. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang iibigin. Ikaw lang, Panginoon, magmamahal sa'yo kailan pa man. Ikaw lang ang iibigin. Tunay, tunay, tunay habang buhay. Magpakailanman. Ikaw lang. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang iibigin. Ikaw lang, Panginoon, magmamahal sa'yo kailan pa man.
will sing everlasting praises, freely lifted to you. Truly, Lord, you are my everything, my everything. Precious Savior, my Redeemer, King forever, I will sing of your great love. Perfect Father, my head lifter, King forever, I will sing about my awesome God. Sing about you, Lord. You are my creator, friend and my defender. In your holy presence, I will sing everlasting praises, freely lifted to you. Truly, Lord, you are my everything, my everything. Precious Savior, my Redeemer, King forever, I will sing of your great love. Perfect Father, my head lifter, King forever, I will sing about my awesome God. Come on, let's worship. You are my Redeemer. Lift up your head, church. Your redemption draws nigh. Your redemption draws nigh. My head lifter, King forever, I will sing about my awesome God. Sing about you, Jesus. Jesus, Redeemer, King forever. Jesus, head lifter, King forever. Jesus, Redeemer, King forever. Is my King forever, forever. Resting in your presence, I will ever praise you, for you're my heart's treasure evermore. Dried my tears with your love, blood and life you've given. Now your light shines through me. I will sing. You're my everything.
Lift up your head. Your redemption is coming. Lift up your head. He is the one who lifts our head. Psalms chapter 3, verse 3.
Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministries Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Servants Force Devotion. Sinong ama nagplano na masama sa anak niya? Sigurado ang plano ng Diyos sa atin, puro magaganda ang plano ng Lord sa atin, puro mabubuti ang plano ng Diyos sa atin, at hindi raw kayang bilangin ang plano ng Diyos sa atin dahil ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang ang buhay ko. Can't stop but praise your name, amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy blood for us. I'm saved and now I am set free. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it keeps running after me. Wondering how to give your tithes and offering? Maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-login sa inyong GCash account, i-press ang Pay Bills, then choose Others. I-type at hanapin ang Jesus Christ to God be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bilis lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website www.jctgbtg.com and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwedeng mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again pledges.
magbigay through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Luwilier at Cebuana Luwilier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page with your name, contact number, amount na ibinigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 87113698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniit ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Praise the Lord sa po mapagpalang gabi sa inyo po lahat. On behalf of our beloved Bishop, maraming salamat for this opportunity. Higit sa lahat, salamat po sa ating Panginoon for allowing me to stand before you. Alam ko po, marami tayong natututunan po sa ating pong Bible study at naway, nakakasunod po tayo mga kapatid. At ngayong araw na ito, may panibago na naman po tayong pag-aaralan. Pero bago po ang lahat, mga kapatid, tayo po muna yung humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat muli sa pagkakataon na ito na binigay mo po sa amin na muli makapag-aral ng mga salita mo. We continue to ask for your guidance. You give us wisdom, knowledge, and understanding. Maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo, ang lahat ng ituturo mo. Ikaw po ang manguna po sa amin. Ilayo mo kami sa spirit of error. Ilayo mo kami sa anumang mga technical issues. And I pray yung mga kasama ko rito na mag-i-air ng programa, basbasa mo, i-anoint mo, gayning abang lingkod, i-anoint mo ko at ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. At dalangin ko rin yung mga kasama namin na uuwi galing sa trabaho, bumabiyahe, ingatan mo sila, hatid mo sila na safe and sound at makarating sila sa bahay nila at makaabot po sa aming pong pag-aaral. Muli, basbasa mo kami magmula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon. Maraming salamat. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise the Lord, brothers and sisters. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, if you have your Bibles, you can turn your pages. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Mga kapatid, in our last GBS, kung naalala po ninyo, we have learned about Armageddon. But tonight, we're going to proceed with another topic, which is about the roaring lion. Yan po ang pag-uusapan po natin ngayong gabi. But before we continue, let me ask you first, brothers and sisters, how do we describe a lion? Or what is a lion? Anong nga po ba ang isang leon? For your information, ang lion po or Panthera leo po is a large, powerfully built cat. Malaki po yan talaga. So family po ng Felidae. That is second in size only to the tiger, mga kapatid. So yung pong commonly spoken na king of the beasts has been one of the best known wild animals since the earliest times po yan. According sa mga genetical studies, ito po sinasuggest nito na ang leon po ay nag-evolve in Eastern and Southern Africa. So diversifying into number of species. So katulad po ng Barbary lion of North America, yung pong the cave lion of Europe, and the American lion. So karamihan po ng mga wild lions po live in Africa, but one small population exists elsewhere. And also, mga kapatid, for your information, ang mga lions po, they are carnivores. So meaning, sila po'y kumakain primarily sa mga meat, sa mga laman po. Yung diet po nila, it consists mainly of antelope, yung mga deers kasama dyan, wild boars, kinakain din po nila yan. Pati yung mga reptiles kasama rin po. Pati ibon, pati yung mga isda at pati insekto, and other animals. But meanwhile, allow me to give you some facts about lions. Unang-una, a lion's roar can be heard up to 3 miles away. Ganun po kahaba, maririnig po yung kanyang roar. So according sa National Geographic, a lion's roar can travel for several miles in the open country because it travels at an altitude of around 100 feet above ground level. So medyo mataas po siya kung tutuusin talaga. Mataas po, 100 feet. So mataas po yan. So this means that if you are camping near a national park, for example, nagkakamp ka dyan, or nandun ka sa isang national reserve. So pwede kang gisingin sa ng roaring lion. Kasi nga ganun po kalayo yung natatravel po ng kanyang boses. So if we are going to relate it in our lives naman, sa panahon po natin, pag nagro-roar po ang lion, yan po'y kinatatakutan po ng halos lahat ng mga tao. At ang tanong, ano naman po ang kinatatakutan po natin katulad din po ng roar ng lion? So more often than not, mga kapatid, yung mga naririnig po natin mga negative na balita tungkol sa mga napipintong gera na malapit sa ating bansa, yung pong pagtaas ng petrolyo, pagtaas po ng mga bilihin, pagtaas ng inflation rate ng ating currency, lalo na po yung global economic crisis, ay parang atungal po yan ng kinatatakutan po ng maraming tao na maging ng mga mananampalataya. So maging yung mga biglang balita na nawalan ka ng trabaho,
natanggalan ka ng trabaho, halos bumagsak yung negosyo mo, nagkandalugi-lugi ka. Kasama na din dyan po yung mga hindi magagandang diagnosis mo ng mga doktor sa iyo, sa mga mahal mo sa buhay, para ding pong roar ng layon. Yan po yung kinatatakutan po ng marami. So in other words, basta bad news ay nagmimistula pong roar ng layon po sa ating pandinig, na nagdudulot po yan ng malaking takot or pangamba sa ating po mga puso. So just imagine, gaano po katindi ang influence ng roar ng layon sa ating buhay. In Numbers chapter 13, hindi lingid po sa atin mga kapatid, nung magpadala po ng 12 spies si Moses para ispayan po yung land of Canaan. At nung bumalik po sila, yung pong 10 ay nagbigay po ng magagandang balita. Bigay po sila. In fact, nagdala pa po sila ng mga bunga ng mga pananim mula po doon sa lugar na yun. So, ibig sabihin, sagana po yung lupain. At tamang-tama po sa kanilang mga pananim at kabuhayan. However, pagkatapos mo nilang sabihin, ito pong mga bagay na ito, yung kagandahan po ng lupain, biglang kumambyo po yung 10 spies. Nag-shift po sila. At sinabi na ang mga tao daw po doon ay malalaki, ang mga tao daw doon sa lugar ay malalakas daw. Matibay ang muog nila at hindi natin sila kaya. Yun ang sabi ng 10. So dahil para lang daw po silang tipaklong, kumpira sa kanilang mga kaway. Yun po yung report nila ay parang roar ng layon. Kaya po sinabi po sa Numbers 13 verse 32, basahin po natin. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are men of great stature. So kung mapupuna po ninyo, sa talata mong ito, binanggit po yung salitang bad report. At yan pong bad report na yan, mga kapatid, ay nagmimistulang roar ng layon sa ating mga pandinig. Na nagdudulot po yan ng takot, hindi lang po natin namamalayan. Maging sa mga mananampalataya. At ang resulta po niyan ng takot na ito ay tila baga roar po ng layon. Is found in Numbers chapter 14 verses 1 to 3. So all the congregation lifted up their voices and cried. And the people wept that night. Nag-iyakan yung mga tao. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. Ito na ngayon. Nagreklamo ngayon yung children of Israel kay Moses at kay Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt. Kung kami namatay na lang doon sa Ehipto, or if only we had died in this wilderness, or dito sa wilderness na ito, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? Hindi ba mas mabuti pang bumalik pa sa amin sa Ehipto? Just imagine, mga kapatid, una, nag-iyakan po lahat sila sa takot. Iyakan sila. Pangalawa, sinisi pa po nila yung leader nilang na si Moses po. At ang pangatlo po, tinuring pa nilang biktima ang kanilang mga sarili sa ginawa po ng Diyos na palayain sila sa pagkakaalipin. And worst is, mas mabuti pa nilang bumalik na lang daw sa Egypt bilang alipin rather than mabuhay ng malaya sa wilderness na nasa gabay ng Diyos. Brothers and sisters, ganun po katindi ang influence ng bad news sa ating pandinig na tila baga roaring ng layon. Pangalawa, mga kapatid, lions can jump as high as 6 feet tall. And take note, it can reach speeds up to 50 miles per hour while running. Ganun po kabilis tumakbo. But they don't usually sprint, mga kapatid, kung tutusin. They prefer to walk slowly and steadily, kung tutusin, mga kapatid. Pero kung tatakbo sila, mabilis po. However, pag meron po silang nakitang biktima, pwede nilang biktima, gagawin nila, pagkain, sa madaling sabi, pwede nilang habulin po ito. At sigurado po yan, dali-dali po yan, didiretso para habulin po ito. And they use their front legs for jumping. Ginagamit po nila yung legs po nila sa harap. So they can leap up to 6 feet into the air para makatalon po sila.
So mataas po sila lumundag, sa madalit sabi, ganun kataas po sila tumalon. In fact, they can jump even higher than this. According to National Geographic, ang highest recorded po na talon nila is 8.5 feet. So madalit sabi, talagang mataas po lumundag. So ito naman po mga kapatid, ay hinalintulad naman po sa mga Kristiyano mahilig po sa chismis. Yung pong usong-uso na tinatawag po natin na marites. Hindi po ba ninyo napupuna pag meron pong minarites po sa isa, tumatalon po doon sa kabila? At tumatulon na naman po doon sa kabila na naman. So, ibig sabihin, yung pong minarites, nagmula po sa Quezon City, mamaya-maya tumalon na po sa Manila, mamaya sa buong Luzon na, mamaya nasa Visayas na, at mamaya nasa Mindanao na. At ang mabigat doon, tumalon pa po sa international. So, hindi lang po pang-lokal, pang-international pa. Ganyan po katindi tumalon ng demonyo ng chismis. Na madalas po, kung hindi po kulang, ay sobra po. Kaya siguradong mali po yung chismis. And mga kapatid, na tumatalon na parang leon. And the worst is, kung gaano po kabilis tumakbo ang leon, 50 miles per hour. Mas mabilis po ang takbo ng mga dila ng mga chismoso at chismosa. Modesty aside, mga kapatid, please do not get offended. Real talk lang tayo, mga kapatid. Dahil kung ang leon po, tumatakbo ng 50 miles per hour, nabanggit ko po sa inyo, ibig sabihin mula po sa Manila hanggang Pampanga po yan. It only takes 1.5 hours po para makarating po sa ganung pong distansya. Pero ang demonyo po ng chismis, alam nyo po ba, napakabilis po nito. Sinabi pa lang ngayon, after ilang minutes, makakarating na po yun ng ibang bansa, magugulat ka. Minutes lang, baka segundo lang eh. Naisalin na po kaagad, ganyan po katulin, ganyan kabilis. At that is why, pag meron po nagchichismis po sa inyo, isa lang po sasabihin po natin, get thee behind me, Satan. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Pangatlo, lions are territorial in the sense that in Ephesians chapter 6 verse 12, basahin po natin, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So if we are going to enumerate this verse, mga kapatid, unang-una, binanggit po rito yung pong mga salitang principalities. Pangalawa is powers, binanggit din po. At ang pangatlo po is the rulers of the darkness of this age. Na ito po'y nire-refer ng ibang preachers po sa mga government authorities at namumuno po ng iba't ibang sektor na ini-inspire po ng mga espiritong ito. Pang-apat, binanggit din po rito yung po spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So naayon naman po sa ibang mga preachers ay kayang sirain po or ihinder po ang mga signals para maperwisyo po ang gawain ng Diyos. So kung titignan natin maigi, it seems like ang mga demonyo ay meron din kanya-kanyang teritoryong pinapasok. At hinahawakan po. Pero ang pinakamabigat po na teritoryo po nila sa lahat was mentioned in 2 Corinthians chapter 10 verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Take note, but mighty in God for pulling down strongholds. Kung mapupuna po ninyo sa verse na ito, binanggit po yung salitang strongholds, na ibig sabihin po ay kuta. For your information, ang number 1 kuta at ginagawang teritoryo po ni Satanas ay ang ating pong isipan. Yung mga isip po natin. That is why mayroon pong binanggit po sa Genesis chapter 6 verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Nakita ng Panginoon yung kasamaan ng tao sa mundo. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ulitin ko. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ibig sabihin, nung panahon po ni Noah, ang isipan po ng mga tao, maging ang kanilang puso, take note, ay nagiging stronghold ng devil. Kaya't bawat isipin nila ay tungkol sa kasamaan. Imagine that. Bawat iisipin nila, puro kasamaan. That is why ang sabi po ni Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, ang sabi niya, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang sabi po ni Apostle Paul, do not be conformed to this world, but be transformed, ang sabi niya,
by the renewing of your mind. Kaya niya po sinabi to dahil alam niya po na the God of this world is Satan. Alam niya. As mentioned in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. At alam niya ang isipan po ng tao ang siyang ginagawang stronghold ng mga demonyo. Yung isip po natin. And he says in Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang sabi niya. So he reminded that the peace of God will guard your heart and your mind through Christ Jesus. So ibig sabihin, do not leave your mind unguarded. Huwag po nating iwanan yung mga isipan po natin na hindi po nababantayan. Otherwise, it will become the territory of the devil. Now, punta po tayo sa pang-apat. Lions hunt in packs. Ganun po sila pag nag-hunting. Also, lions live in clans known as pride. At ang pride po, it consists of 2 to 15 individuals. So, ganun po sila karami. 2 hanggang 15. So, within the pride, mga kapatid, yung pong alpha lion, yung pinaka-leader or is the leader. And the rest ng mga leon, na mga kasama po niya, alam po nila kung saan po nila ipoposisyon or ilulugar yung sarili po nila. Kasi nga po, meron pong alpha lion. So alam nila na itong, kabisado nila or alam nila na ito po yung leader nila. Take note, lahat sila, they work together to catch a prey. Ganun po sila. Kaya nga po kuyog. In packs po sila, they hunt in packs. At yan po ang ingatan po natin sa mga demonyo, mga kapatid. Madalas po, kaysa sa hindi, kuyog po sila pagka umatake po. Lalo na po sa mga kabataan. Kuyog po yan. Kung mapapansin po natin, bakit ang isang mananampalatayang kabataan, for example, ay madali pong nabubuyo ng mga barkada sa mga masasamang impluwensya na barkada? Andun po sa pagbibisyo, katulad po ng pagyoyosi, paninigarilyo, yung pag-inom ng mga alak or yung pong mamam. Sa bandang huli, andun na po yung pagdadrugs. Dahil take note, yung isang mananampalatayang estudyante, ay siguradong kukuyugin po yan, mga 3, 4, or probably mas marami pa pong masamang impluwensya na estudyante. At hindi po ito titigilan sa pambubuyo. Araw-araw po yan. Sa pagpasok sa eskwelahan, hanggat hindi po nila natatangay sa kanilang barkada. That is why to all parents who are listening and watching right now, ingatan po natin. Ingatan po ninyo yung ating po mga anak na mga teenager lalo na po. Mga anak natin na madali po ma-impluwensyahan po pag kinuyog ng mga estudyanteng inspired ng kaaway na magiging masasamang impluwensya po sa kanila. So yan po yung pang-4. Pang-5, punta po tayo. Lions hunt during storms. Brothers and sisters, during thunderstorms, makikita po natin ang mga lions po, they run across open plains. Tumatakbo po sila sa mga open plains. So, para wala silang pakialam sa ulan. Ganun po sila. Kahit malakas ang ulan, may thunderstorms, tatakbo lang po yan sa mga open plains. Pag hinahabol po nila yung mga gazelles, yung mga zebras, yung mga antelopes, at yung mga wild, mga iba pa po mga hayop na yan, they often do so bago mag-strike yung kidlat. So, nakikita ninyo kung paano sila mag-hunting. Bago mag-strike yung kidlat, hahabulin na po nila yan. Alam po nila ibig sabihin ng ginagawa po nila. Brothers and sisters, I just want you to know na sa ating po mga Kristiyano na madalas po na dumadaan ng mga matitinding bagyo ng buhay. Katulad po ng mga financial difficulties na marami ngayon nang dumadanas. Madalas po, mapapansin po ninyo, ang sulsul po ng leon ay magduda ka sa mga pangako ng Diyos. Or ipapaisip po na hindi naman nakikinig ang Diyos. Sa panalangin natin, papaisip sa iyo yan. At ang mabigat, sa lahat ay ipapaisip po sa ating gumawa ng illegal para lang kumita na maganda. Ganun po ginagawa niyan. Lalo na po yung mga baon po sa utang, lubog sa utang. Dahil basically, karamihan po sa kanila ay gagawin po ang lahat, wag lang makulong sa kanilang pagkakautang. Yung iba naman, dahil po sa bigat ng problema, sa dami ng problema, lalo na po pagdating po sa karamdaman, talagang matindi po. Lalo't pag nararamdaman natin yung sakit po nito, di ba? Lalong habang tumatagal, lalo mo nararamdaman, ay talagang nawawalan po ng pag-asa dahil nga yung bulong po ng devil po na mamamatay na siya. That is why instead na manampalataya
siya po mismo ay humihingi na ng kanyang sariling kamatayan. Would you imagine that? Dahil sa kawalan ng pag-asa. Yung iba naman, dahil sa bigat ng emotional problem, sa isang sulsul ng kaaway ay kayang iwanan kahit napakabigat ng kanyang ministry or katungkulang sa loob ng church. That is why, mga kapatid, pag kayo po'y dumadanas mo ng mabibigat na problema, make sure to be ready. Dahil siguradong aatake ang mga leon. Sigurado po yan. Kaya po maging handa po tayo. Napunta po tayo sa pang-anim po, or the last one. Ang mga lions po are the king of the jungle. So in the spiritual perspective, Satan, who is likened to a lion, is not the king of the jungle, take note, but the father of lies. Satan is the father of lies. In John chapter 8, verse 44, you are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar, and the father of it. Ulitin ko sabi, for he is a liar and the father of it. Brothers and sisters, ang ingatan po natin ay yung po mga salita ng demonyo na para bagang totoo, pero hindi po pala. Like what happened in Genesis chapter 3 verses 1 to 4. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Sinabi ba talaga sa iyo ng Diyos na huwag mong kakainin ng kahit anong puno dito sa garden? And the woman said to the serpent, sagot naman yung babae, si Eva, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, pero yung pong bunga na nandun sa gitna ng hardin, God has said, you shall not eat it. Ang sabi ng Diyos, huwag daw namin kakainin, nor shall you touch it or hihipuin, lest you die, dahil mamamatay sila. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Take note, ang sabi ng serpent, you will not surely die. Yan sabi niya. Ang tanong ng demonyo kay Eva, kung inutos nga ba talaga ng Diyos na huwag kainin yung bunga na pinagbabawal niyang kainin. Sumagot si Eva, totoo nga. In fact, sinabi ng Diyos na pag kinain namin yan ay mamamatay kami. Ang sagot ng demonyo, hindi kayo mamamatay. Ang tanong, totoo ba ang sinabi ng demonyo or hindi? Totoo. Totoo po. Kung physical po ang pag-uusapan, kaso, sinasabi ng Lord kay Eva ang tungkol sa spiritual death. Na total separation from God. Yun ang tinutukoy ng Diyos na death. Kaya't kinain niya po ang bunga at totoong hindi naman po siya namatay physically. Pero ano naman po nang naging resulta? In Genesis chapter 3 verses 23 to 24. Therefore, the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. Pinalayas po sila ng Garden of Eden. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flame sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Here we can read na pinalayas po sila sa Garden of Eden, at dahil sa isang kasinungalingan lang ng isang demonyo, diyan po napahiwalay ang Diyos sa tao. At ang naging resulta po ay pagpasok po ng iba't ibang klase ng kasamaan. Iba't ibang klase ng mga mabibigat na karamdaman. Yung po mabibigat na conflict sa relasyon ng mga tao na humahantong po sa patayan. Bukod pa po yung mga nakawan. At sa panahon po natin ngayon, yung mga illegal drugs
na sumisira po ng buhay ng maraming tao. Ilan na po sinira niyan? At ilang pamilya na po ang sinira niyan. Ang korupsyon, na nagiging sanhi po yan ng pagbagsak po ng economy ng maraming bansa. At iba't ibang klase pang mga kasamaan. Dahil sa sulsul po ng demonyo, na binansagang ng Bible na bilang roaring lion. Kaya nga po mga kapatid, ngayon pong gabing ito, ngayong araw na ito, pinakita po sa atin yung pong 6 na matitinding bagay na kagagawan po ng mga demonyo. Sa pamumuno po ng diablong si Satanas na binansagang leon or roaring lion. That is why, beware of the roaring negative or bad reports. Mag-ingat po tayo. Second, beware of the roaring marites or yung po mga gossips, mga chismis. Beware about your territory which is your mind, yung isip natin not to be captured by the roaring lion. Ingatan natin yung ating po mga isipan. Bantayan po natin. Beware not to be ganged up by the roaring lion, yung pong kukuyugin po tayo pag nag-hunting po sila. Beware of the attack of the lion in your storms in life. Mag-ingat po tayo dahil dyan po nila sinasamantala kung kailan na napakarami nating problema at saka sila umaatake. And lastly, beware of the lies of the roaring lion. Take note, galing ang lahat ng kasamaang yan sa pamumuno ng isang hinalintulad lang sa isang leon. But thanks be to God, brothers and sisters, nang dahil din sa isang leon na tinawag na Lion of Judah, walang iba kundi si Jesus Christ, ay muli pong naipanumbalik ang relasyon ng Diyos at ng tao na sinira ng roaring lion. Kaya alam po sa paano pong paraan, yan po'y sa pamamagitan po ng gospel ng ating Lord. That is why to all our first-time viewers, sa lahat po na nanonood ngayon, if you want to have that relationship with Jesus Christ, you need to believe in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi ng talatang ito, for by grace we are saved through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, death, burial, and resurrection ay kailangan po nating paniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y naniwala, wala na tayong gagawin, tutundok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God, and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? O sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. So hindi tayo matatapos sa believing, but rather once we believe, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po, the question is, how will you obey? In the book of Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness of our sins. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, as long as makita ng Diyos, laman ng puso natin, andun yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismoan sa tubig.
Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo po'y mababago na po na nabanggit po sa book of Romans chapter 8 verse 11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Aminin nyo man o hindi, lahat tayo may kahinaan. And in order for us to overcome those weaknesses, we need the power of the Holy Spirit in our lives. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note of these three things na kailangan maganap or mangyari po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po yung first step po natin, at sa lahat naman po na interested magpabaptize para sa pangalawang step, andyan po sa baba po na screens po nyo yung ating po mga telephone numbers. Pwede po kayo tumawag dyan para po makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, you can contact us on our FB page. Iwan kayo na mensahe para mabigyan namin kayo ng further instructions. Now, mga kapatid, bilang pagtatapos po natin, muli tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating po mga ulo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga katuruan mo. Salamat, pinakita mo po sa amin kung ano po ang meron sa Roaring Lion, especially Lord, na kailangan mag-ingat po kami sa mga gawa nito, Panginoon, sa aming mga buhay. Huwag mo hayaan na maisahan kami ng Roaring Lion na ito. Bagkus saya mong patuloy na i-cover mo kami na banal na dugo mo. Huwag kami masila, Panginoon, ng leon na ito. Madaya, Panginoon, at guluhin ang aming buhay, guluhin ang aming isip, at mawala kami sa pananampalataya. Bagkus, Panginoon, patuloy kami gabayan mo sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon, gayon din ng Espiritu Santo mo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo lahat ng aming mga napakinggan na tumimo sa aming puso't isipan, at ito po'y maipamuhay po namin. And again, we look forward sa susunod po na ituturo mo pa po sa amin. Continue to guide us all throughout the week and bless each and every one of us. Maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory.